Luis Manzano halos emosyonal sa nangyari. Sa isang tagpong hindi inaasahan, sa pagitan ng dating mag-asawa na matagal ng tahimik na nagkakahiwalay ng landas ngunit may tanikala pa ring hindi tuluyang napuputol dahil sa iisang anak na binuo nila, isang emosyonal na sandali ang naganap kamakailan, nang si Edo Manzano ay buo ang loob na humarap sa dating karelasyong si Vilma Santos upang ailahad, hindi para maglinis ng pangalan, kundi para tanggapin, buong kabab ang loob at buong pusong pag-amin, ang kanyang matagal nang iniiwasang katotohanan, na sa loob ng maraming taon ay naging malamig, mapagmataas, at sarado ang kanyang puso kay Jessie Mendiola, ang babaeng pinili at minahal ng kanilang anak na si Luis Manzano, at sa pag-amin na iyon, hindi napigilan ni Vilma ang mapaluha, sapagkat sa wakas ay narinig niya rin ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig hindi para sa kanyang sarili kundi para sa asawang labis niyang minamahal bilang isang ina, ang kanyang manugang na ilang taon ng tahimik na nagpapakatatag, nagpapakumbaba, at nagpaparaya sa ngalan ng kapayapaan sa pamilya, habang si Luis, ang anak na nasa gitna ng dalawang mundo, ay nanatiling tahimik, tila nabubulok sa katahimikan ng kanyang emosyon, sapagkat sa kabila ng kanyang mga ngiti sa harap ng kamera ay may sugat siyang pilit itinatago, sugat na dulot ng pagkakahating hindi niya pinili, sugat na araw-araw niyang pinagtatakpan para sa asawa niyang si Jessie, para sa anak nilang lumalaki, at para sa mga magulang niyang mahal niya pareho ngunit tila hindi kailanman nagkaunawaan sa panahon na mas kailangan niyang may kakampi. Sa pag-upo ni Edo sa harap ni Vilma, mababakas ang bigat sa kanyang mga mata, hindi ito ang batikang aktor na sanay sa eksena, kundi isang amang halatang pagod sa pagtatago ng damdamin, isang lalaking unti-unting binubuo ang loob na aminin, mali ako, hindi ko agad tinanggap si Jessie, at sa bawat pagtanggi ko sa kanya, nasaktan ko rin si Luis. At sa mga salitang iyon, ayon sa malapit sa aktres, biglang natigilan si Vilma, isang ina na kay tagal na nahimik alang-alang sa anak, ngunit ngayong narinig na niya ang kumpisal, hindi niya napigil ang mapaluha, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit na ngayon lang niya pinayagang umagos, galit na matagal na niyang tiniis para hindi lalong lumala ang sigalot sa pagitan ng ama at anak, galit na hindi para saktan si Edo kundi para ipaglaban ang isang manugang na sa kabila ng lahat ay nanatiling tahimik, mapagkumbaba, at mas piniling magmahal kaysa sumagot. Ayon pa sa source na saksi sa naturang pag-uusap, sinabi raw ni Vilma, ngayon mo lang nakita yon. Ilang taon na siyang nandito, Edo. Ilang taon na siyang naninindigan para kay Luis. Ilang taon mo siyang hindi pinansin. Hindi mo siya kailangang mahalin agad, pero hindi mo rin siya kailangang saktan ng ganon. At sa puntong iyon, kahit si Edo ay napayuko, sapagkat batid niyang hindi niya mababawi ang mga taon ng katahimikan, ang mga pagkakataong may sinasabi ang mata ni Jessie pero hindi niya piniling makita, ang mga oras na si Luis ay pilit ngumiti sa pagitan ng kanyang dalawang mahal ngunit magkalabang puso. Sa likod ng lahat ng ito, nakatayo si Luis, walang sinasabi, walang reklamo, pero ramdam ng lahat na siya ang pinakaapektado, sapagkat sa bawat gabi ng katahimikan, sa bawat hapong hindi buo ang pamilya, siya ang anak na humahati sa sarili, anak ni Edo, anak ni Vilma, asawa ni Jessie, ama ng isang bata, ngunit hindi mahanap ang sarili sa gitna ng gulo na hindi niya nilikha.